Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Magandang umaga, David. David. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Yes, good morning, Lawrence Alonso. Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Excuse me. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Good morning, Ma'am Hara. Jesus, Ma'am Telma. Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, Good morning, Meredith. Leonard Manilas. sasamba sa Espiritu. Brother John Ver Yesania. labi, matamis na ngalan mo. Kay Christian Dakota. Good morning. Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Peace be with you all, mga Nais ko kakape. Maraming salamat. ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Good morning, Sambit nitong Sister Martes labi, Gaspar. In Salapals. matamis na ngalan mo. Yes, thank you very much. Diyos ka Meredith Leonard Manilas. And of course, kay Manang Merly. Jesus, Yan sa Pasig City. ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen. Sa pang awitin, mga kakape. Salamat sa iyo, Panginoon. Hindi sana tayo magsawa na magpasalamat sa Panginoon, mga kakape, dahil po sa kanyang pong kabutihan sa atin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Ate Flordalisa Alonso Salvador dahil sa Marikina City. Ay walang Magandang umaga po, and of course kay Sir Nelson. pagsusumikap ko. Kaya Kay
Brother Raymond. Brother Raymond Jacinto, yan sa La Paz, good morning. Kay Rosalie Avero Maningas, of course, good morning. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, good morning Uncle Arnel. Kay Ma'am Elena Valeriano, Auntie, good morning. Maraming salamat Uncle Arnel sa palaging pagsusuporta. Sa'yo ay walang magtatamo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagsusumikap Opo, una-una sa lahat, pasalamat sa Diyos. And nimbag nga daw yun dito Hawaii. Mama Julia Reyes, ako'y magpupunta thank you very much po sa pagsama. sa iyong God bless you po. naging nagamba. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Christy Buenavista, Salamat sa maraming salamat. at kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Ayan po, awiting, salamat sa iyo, Panginoon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kakape. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ayan po, ay Abril 6, April 6, 2021, Martes po, alas 5:37 ng umaga. Kaya salamat sa Panginoon sa pagbigay niya sa atin ng buhay, kalakasan, ginising po tayo, salamat sa Kanya, humihinga pa tayo, ang ating pong utak ay gumagana pa na maayos, salamat sa Panginoon. Kaya magandang tanghali po dyan po sa Hawaii, magandang hapon dyan po sa Canada, magandang gabi dyan po sa England, opo, sa Kent, Sunderland, dyan po sa London, magandang gabi po sa inyo. At ganoon din po dyan sa Spain at sa Switzerland, sa Norway. Magandang madaling araw po at magandang hating gabi dyan po sa KSA. At dyan po sa Taif, Saudi Arabia, sa UAE. Po, marami po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyo laging pagsubaybay. And of course, dyan po sa San Francisco, California. Dyan po sa Texas. Dyan po sa lugar kung saan naabot, saan man kayo dako ng mundo. Dahil po sa inyong pag-share, maraming salamat and God bless you all. And yes, magandang umaga, magandang gabi, Ma'am Aljen. Maraming salamat po, Ma'am May. God bless you po. Thank you very much for always supporting this program at pag-share na rin po ng ating mga videos. Maraming salamat po, Ma'am Imelda Marcos Paguyo. And of course, kay Shirley Costales Pilutin. Ingat po kayo palagi, mga kakape. Saan man kayo dako, mapupunta o mapupunta, laging isipin ang kaligtasan po ng ating pong sarili. I mean, our health. And of course, to our family. Okay po, magandang umaga. Kasi na Linda Gawat. And of course, kay Alberto Cañete. I just want to update ang ating pong mga viewers, mga listeners ngayon, dahil nga po several days na po na hindi ako nag-update dahil po
dahil po sa ating pong pag-aalala o share ng messages about the Holy Week. And ayan na nga po. And sa ibang mga lugar, Lunes pa lang ngayon. So fresh na fresh pa rin po sa kanila yung Resurrection Day o yung Easter Sunday na sinasabi. Anyway, ito po ang mga cases nung nakarang araw dito sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte po to ha. There were 57 new cases. That was April 4. April 4, 2021, 57 po ang naging new cases. At salamat sa Panginoon that day, 19 new recoveries. Ayan po. So, yan po ang update 2 days ago. How about last night? Kagabi po. Ano po ang update April 5, 2021? Ito po ang update kagabi na naipost po sa page po ng Provincial Government of Ilocos Norte. There were 35 new cases. So 57 plus 35, that is 80. That is about 92, I think. Okay? 57 plus 35, 80 plus 12. So that is 92. Okay? Kung titignan po natin, bumabalik po sa dati na dumadami ang mga cases. Sa kadahilan ng meron po mga pagbabago ng mga protocols. Anyway, noon po napakahigpit. Ngayon po mas maluwag. Pero hindi po natin dapat isisi sa ating pong gobyerno. Ayan po ha. Kaya ito po ay dapat magre-remind sa atin na lalo o lagi nating alagaan at kailangan nating sumunod sa ating pong mga protocols. Ayan po. So, if I will going to mention yung mga places nila, okay. So, karamihan po sa mga naging biktima ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte are from the town of the town of San Nicolas, Ilocos Norte. Opo. Nanggaling po at marami po ang mga naging positive sa kanilang pong palengke sa San Nicolas. Kaya ingat-ingat tayo mga consumers. Pag tayo na malengke, nag-grocery, huwag pong matigas ang ulo. Face mask, face shield if necessary, at saka yung ating pong laging pagsasanitize ng ating mga kamay. Ayan, magdala kayo ng sarili ng ballpen para makaiwas din kayo sa paggamit ng ballpen na pampubliko. Ayan po ha. So from San Nicolas, Barangay 18, Barangay 6, San Nicolas lahat po yan. Barangay 10, San Nicolas. Barangay 21, San Nicolas. Barangay 7, San Nicolas. Barangay 3, San Nicolas. Barangay 3, Barangay 3, Barangay 51 ng Alisan, Lawag City na po yan. Kung titignan po natin yung Alisan po kasi dikit sa San Nicolas. Ayan po. And siguro doon din nakuha. Anyway, from Barangay 18 San Nicolas, Barangay 6 San Nicolas, Barangay 55A Balit, Lawag City. So, meron po taga Barangay 55A Balit, Lawag City, isa pong fish vendor. Mga kilala niyo siya, mga mahilig sa isda. Ingat-ingat po kayo. At kung kayo ay may connection dito, I mean, nagkaroon kayo ng contact sa kanya before na nalaman natin na positive itong kapatid na ito, kailangan mag-volunteer na po kayo na magpa-swab test. Ano po, para ma-isolate kayo, para makatulong na rin kayo sa gobyerno. Ano po, salamat. Sa Vintar, Parurok, from Manila. Okay, Barangay Dariudiu, Batak City. Barangay Dariudiu, Barangay Kaunayan, Batak City. Dyan po sa Wasabulon Disap, ingat kayo dyan. Barangay 7 Kaunayan.
Barangay 3 Kagurunaan, Batak City. Barangay 15 Baligat, Batak City. Barangay 7 Kaunayan, Batak City. 2, 3. Ayan, 4. Bali, Bacara. Ayan. San Jose, San Nicolas. San Miguel, San Nicolas. San Gregorio, San Nicolas. San Miguel, San Nicolas. San Bartolome, San Nicolas. San Marcos, San Nicolas. Juan Bautista, San Juan Bautista, San Nicolas. Meron palang ganun barangay doon. John the Baptist, San Nicolas. San Bartolome, San Nicolas. San Agustin, San Nicolas. San Pedro, San Nicolas. Santa Monica, San Nicolas. Barangay 7, San Nicolas. Barangay Lucas, San Nicolas. Ayan po. Yan po yung ating pong update na nag-positive po kagabi. Okay, kaya ingat-ingat po tayo mga kakape. And good morning, Press Edward Holy Week. Tapos na ang Holy Week, pero nandito pa rin ang ating pong kasamahan na si Press Edward Holy Week. Maraming salamat, Press Edilberto Canieto Jr. Salamat and good morning. Kay Sir Mel Jeronimo. Okay. Good morning, Brother Rafi. Swim tayo maya 9 a.m. So lang po paliwanag, baka alam ng mga nakikinig kayo at nanonood, yung swimming na ito na sinasabi ni Sir Mel ay pagsiswimming sa dagat o sa pool o sa river, sa beach. Hindi po. Ang swim na ito ay tinatawag naming Squad Weekly Interactive Meeting. Ito yon. So ito yung ginagawa natin sa mga kapulisan. Meron po tayong grupo dyan sa Camp San Juan dito sa probinsya natin, sa Ilocos Norte, nandito sa Lawag City. Pero Sir Mer, yes, good morning Sir Mer, maraming salamat. Kung 9 a.m. po Sir, meron po akong programa mamaya 8 to 10. So ibig sabihin hindi ako makakapunta diyan. Kasi nga po meron tayong speaking engagement o meron tayong programa sa Hawaii mamaya alas 8 dito sa ating time, 8 o'clock to 10. So hindi ko po ma-attendan ang 9 a.m. po natin. So, pwede po nating ilagay mamaya alas 2 kung okay po sa lahat. Ano po Sir Mel? Maraming salamat po. And if magbago po yung schedule ng radio broadcasting mamaya, pwede po itong 9 o'clock. Pero nasabi na po kagabi na kukontakin po ako ng 8 o'clock dito sa time natin ngayon. Kaya pasensya na po Sir Mel, namimiss ko na kayong lahat dyan. We will meet at 2 o'clock in the afternoon, if okay po sa lahat Sir Mel. Maraming salamat Sir Mel Jeronimo, ang ating pong squad leader sa Squad 3 ng First Provincial Mobile Force and Company ng mga kapulisan dito sa Lawag City, Ilocos Norte, buong Ilocos Norte po. Maraming salamat po. And of course, magandang umaga kay Ma'am Emerita Baptista Corpus dyan po sa San Francisco, California. Magandang oras po sa inyo dyan. Ma'am Charles Poon, Louis Respicio, maraming salamat Manang Louis, good morning. Ayan, Auntie Marilyn Raca Alonso, and of course kay Sir Wilson Tristan Labao and Romualdo Rivera Tibar. Yes, maraming salamat po. And good morning kay Sister Cons Ringpeace M. Espino. Maraming salamat kay Sam at sa kay Brother Romel. Ayan po. Yes,
Thank you very much, Sir Mel. Para mas maganda po yung ating schedule po. Kasi meron po tayong schedule mamaya na po. Maraming salamat, Sir Mel. See you later at 2 o'clock dyan po sa kampo natin. Maraming salamat. And of course kay Ma'am Flordalisa Asuncion, magandang hapon dyan sa Canada. Flordalisa. Okay po. So, bago po tayo manalangin, pakinggan po muna natin itong awiting ito. At meron lang po akong gagawin at ayusin. Yan po. Blessed morning, there once again, Cas, Pastor, and everyone. Kindly give and including my prayer request. Yes, thank you very much, Cas Flordalisa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi lang nakikita sa paglipas ng araw, at ating nalalaman ang iyong pagdurusan. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Gusto lang pong ipabot ang pagipagdalamhati po natin at pakikiramay sa ating pong kakape na nandyan po sa Hawaii, na si Kuya Renato Domingo. Siya po ay pumanaw na kahapon doon po sa Hawaii. Easter Sunday po sa kanila. At ang buong morning coffee devotion po ay buong pusong nakikiramay sa pamilya, sa naiwang pamilya ni Kuya Renato Domingo dyan po sa Hawaii, at sa kanilang mga kamag-anak dito sa Lawag City, dito sa Pilipinas. Kami po ay nakikiramay sa inyo. Ganyan po ang buhay. Minsan din natin maintindihan, pero kumapit lang po tayo at manampalataya sa mga plano ng Diyos, dahil hindi po nagkakamali ang ating Panginoon sa kanyang po ginagawa sa ating pong buhay. In every negative situations na ating pong nararanasan, wag po nating ibilang gamitin natin para tayo po ay magkaroon ng sama ng loob sa ating Diyos. Opo, bagkos tayo po ay magtiwala po sa Kanya, dahil alam po niya ang Kanyang ginagawa. And again, our brother Renato Domingo passed away yesterday, and gone with the Lord. Nasa Panginoon na po siya ngayon, dahil sinabi ko ito sa aking pong pinsang pastor na kanyang pong kabatch na si Pastor Edgar Luneric Asuncion kahapon. And yun nga po, nagulat din siya. Bata pa po. Pero alam naman natin na ganun po ang buhay. Ano po? At maraming salamat. At si Kuya Renato ay nakapakinig ng salita ng Diyos, and trusting
that he accepted the Lord Jesus Christ as his Lord and personal Savior. Kaya huwag nating isipin na tayo ay iniwan na ng Diyos, pinabayad na ng Diyos. Bagkus tandaan natin, everything that God is doing in our lives is for our good. Ang sabi po doon sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God. Kaya muli, ako po ay at buong pamilya ko at saka ang buong MCD ay nakikiramay po. At pakiabot na lang po ang ating pong pakiramay sa mga nandun po sa Hawaii na nakikinig ngayon. Maraming salamat po kay Uncle Edmond Francisco. Kami po ay inyong karamay sa pakipagdalamhati sa ating pong kabarangay, kababayan na pumanaw na si Kuya Renato Domingo. Yan po ha. Manalangin po tayo. Dakilan namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Sinabi po ninyo sa amin na sa lahat ng bagay, in everything, we should give thanks. Give thanks. And sometimes saying thank you is very hard. Kung may mga sitwasyon na hindi po maayos, na hindi tama sa aming pong pakiramdam at paningin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami pa rin po ay nagpapasalamat. At naintindihan po namin may mga sadyang nauuna sa amin. And we as still alive and still breathing, kami po nagpapasalamat for the privilege. Because we have time to serve you, to serve others, and please teach us to serve with humility. Maraming salamat po sa inyo pong ginagawa sa aming pong buhay. Na kahit minsan may mga pangyayari na mapait, maasim, mapakla, pero ang pangalan nyo ay laging matamis na nagbibigay po sa amin ng encouragement. Encouragement as well as strengthens us. Maraming salamat po. Kaya nilalangin po namin sa inyo ang pamilya Domingo na nagdadalamhati sa oras na to, that you may please comfort them as the Holy Spirit is our comforter, not only to comfort us with the situations of our lives, but the comfort that He gave to us of that great salvation and for life eternal, and for that assurance that the Holy Spirit indwells us since the time that we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless all the viewers, all the listeners, as well as sa mga iniwan po ni Kuya Renato Domingo, that you may please bless them, Panginoon. Maraming salamat. Ngayon po, inilapit po namin sa inyo ang aming pong pamilya, at you may please provide our needs. At ganoon din po, Panginoon, ang maayos na kalusugan, kalakasan, na ilayo po kami sa infeksyon ng virus na kumakalat sa buong mundo. Our loved ones here in the Philippines, and of course, mga kaibigan, mga mahal sa buhay na dyan po sa abroad, lahat po sila, please protect us. Please protect the frontliners, mga kapulisan, mga sundalo, mga doktor, mga nurses, mga nagtatrabaho sa ospital, sa mga apur, that you may please protect them. Sa mga nagbibiyahe,
sa mga nagtatrabaho, mahinahawakang trabaho, merong negosyo, sa lahat po ng mga laging lumalabas, that you may please strengthen them, that no one will be infected with the virus. At kami rin po ay nagmamakaawa sa inyo, Panginoon, that you may please end this virus. Pero kami po ay natitiwala pa rin sa inyo. At nagpapasalamat dahil sa pandemyang ito, maraming mga tao ang nanumbalik sa inyo. Maraming mga tao nagkaroon ng puso na isiwalat, na ibahagi ang ebanghelyo, purong-purong ebanghelyo. Maraming salamat po at maraming nagising na mga Kristiyano na tutulog. At nagkaroon kami ng desire na matuto at makinig ng iyong salita. Maraming salamat po. Ngayon po, kami po ay lumalapit sa inyo at nilalapit ang aming mga kaibigan na kailangan po ng kagalingan sa kanilang pong mga sakit. That you may please strengthen them, and Lord, please help them recover completely. And to those who are weak, strengthen them. Please continue to work in the life of Sir Nemesio Alipio Jr., kay Janelle Sharp. Lord, please provide their needs also. Please protect them, strengthen them, heal them. Kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Auntie Irene Alonso, Uncle Sammy Alonso, and of course kay Uncle Flor Alonso. Maraming salamat po kay Manong LD Alonso, Chiki Alonso, at kay Manang Irene Laborte, Edelberto Cañete Jr., kay Sir Alcaraz, kay Sir Ernesto Jose, kay Grammy Karame, kay Marjorie, kay Sir Benz, kay Ma'am Telma Harapan ko din Dinao, sa kanilang pong kalusugan, and even Rafael Regasa, and of course sa aming pong mga kapatiran, and even Lord for Sir Rajesh San Juanis' brother. At ganoon din po, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo si Ma'am Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel, at you may please strengthen them. Maraming salamat po. And of course kay Natalie Cheng, maraming salamat. At dinadalayan po namin sa inyo ang anak po ni Ma'am Telma, si Christine Edilao, na nagtitraining po sa PMP camp, training camp. Nabigyan mo po sa Panginoon ng kalakasan na matapos po niya na maayos ang kanyang pong training at maging ganap na kawal ng aming pong gobyerno, bansa. Maraming salamat. Please patuloy po magtrabaho din sa anak ni Cashflow Day sa Asuncion, sa anak pong pamilya, whatever the problem, Lord, that it will be settled. At ganoon din, Panginoon, that you please help him to move on, not to stay on focusing on the problem, but to focus on moving on and thinking of the solution. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you very much. And of course, Lord, we pray ang aming pong kasamang taga di ILG, si Sir Bernard Abad, that you may please strengthen him also. Bless them with good health, with all the rest of his family. Yan din po, Panginoon, kanyang mga kapatid na babae, of course, his mother, as they celebrate the birthdays this month, that you may please bless them with good health, and more birthdays to come, and of course to the birthday celebrants this morning, and to those who will celebrate their anniversaries. Maraming salamat po. Kaya patuloy po kayo magtrabaho sa bawat isa sa akin, Panginoon. We trust in you. At sa aming pong presidente, that you will strengthen him, and of course down to the Senate, the Congress, sa aming pong governor, sa aming pong mayor, sa aming pong punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, and of course sa lahat po ng mga punong barangay na kasama namin ngayon, at sa buong Lawag City, and to the communities where we are in, that you may please strengthen us, and of course the constituents, that you may please give us that heart, thirst
from your word. Yes, Lord. And of course, Lord, to obey, to follow the protocol. Maraming salamat po, Panginoon. Bless the teachers. Bless them with good health and of course patience. At ganoon din po sa mga learners, sa mga module learners, and sa mga nag-aaral po online, that you may please give them wisdom. At maging maayos po ang kanilang po mga internet connections na sa ganoon wala pong maging problema. Especially sa kanilang pong pag-catch up sa kanilang pong mga exams. Maraming salamat po. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na muli. Binigyan niyo kami ng buhay na pag-asa. Maraming salamat sa kaligtasan. Please help us all. We thank you very much. We ask all these things, Lord. Sa lahat po ng mga kanilang pong ibinubulong sa inyo, na kanilang mga prayer requests, that you may please, Lord, listen to their prayers. Whatever they are asking from you, those special spoken requests, please, Lord, listen to their prayers. Maraming salamat. Please use your servant and bless also the radio station that is open to preach the word diyan po sa Hawaii. Maraming salamat po. Bless us all. Bless po ang mga kapulisan at sa lahat po sa amin. Maraming salamat. Ito ang dalangin. We thank you very much and we give you all the glory. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Yan po. Ang oras po natin 6:06. Ang bilis po ng oras. Kaya tara po. Ang ating pong nababasa ngayon na caption ay Ilocano. Ilocano po. Pasensya na po sa mga Tagalog na hindi nakakaintindi nun. Pero sabi doon, basol na, basol ko. Ang kasalanan niya, kasalanan ko. Yan po ang pag-usapan natin. Bakit kasalanan? Pag-usapan natin, katatapos nga lang ng Semana Santa. Bakit kasalanan? Yun po yung dahilan di ba? Para maintindihan po natin, bakit kailangan na si Jesus pumunta rito sa lupa at isakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. Para saan? Diba? Yun po yun. Kaya napakahalaga na pag-usapan natin para maunawaan po natin kung ano po tayo, kung sino tayo sa harapan ng Diyos. In the presence of our friends around us, maybe they can say something about us, who really we are. And sometimes we ourselves don't know ourselves. Ano ibig mong sabihin? Ang labo naman ng mga pinagsasabi mo. Kasi nga minsan, di ba, alis muna ako mag-unwind muna ako. I need to find myself. O di ba? Parang gano'n, no? Hinahanap mo ang sarili mo. Hanapin ko muna ang sarili ko. Parang gano'n. Yung hindi mo alam, hindi mo kilala sa sarili mo. Yung pagkakataon o yung mga panahon na hindi mo alam yung pinaggagawa mo. Di ba? Yung pinagagawa natin. Siguro lalo na pag yung mga mahilig sa mga alak dyan. Alak. Papasadahan ulit natin yung alak na yan. Alam nyo yung alak na yan, mga kape, malaking po yan. Malaking posibilidad na may mga mangyayaring hindi maganda. And I can say this. Kung ikaw ay mangiinom, kahit sabihin mong wala akong pakialam sa'yo, ako po ay nag-aalala sa inyo. Mahilig sa mga pagdaraay, travel, tour, vlogs. Yan. Tapos dadaan sa isang karinderya o sa isang cocktail house. Iinom. Kaya sabihin mong isang serbesa lang yan. Kung ikaw tinamaan yan, naku, alam niyo ba na mas maraming mga namamatay na nadidisgrasya dahil sa pag-inom kaysa namamatay sa cancer? Alam niyo ba yun? So yung pag-inom po, malaking po yan. I am against drinking intoxicated o yung mga tinatawag natin nakakalasing, nakakahilong mga inumin. I am against that. At iwawagayway ko yan. Kahit sabihin mong it's part of our social life, kayong bahala dyan, whatever you will say. But I tell you this, I care for you. I care for you. I care for your family.
Ang gaganda, lalaki ng mga nandun sa mga karatula sa mga kalsada. Daddy, please drive home safely. O, di ba? Hindi ba tayo nakakonsensya doon dahil sa kagusto lang natin makainom? Inom. Bakit ba't nanggaling sa topic kong yan? Alam nyo, kahit magkaibigan, matalik na magkaibigan yung nagiinuman magkaharap, pag natamaan na yan, pag nahihilo na yan, mag-aaway na yan. Mayroong mga ganyan pa. Hindi naman lahat. Pero yan po ang nangyayari. Ano po? Kaya sa mga misis na nakikinig ngayon, pakilakasan po ang volume nyo at iparinig natin sa ating mga asawang mangiinom. Ang pag-iinom ng alak masama sa katawan. Ang sabi ng mga pilosopo, sinasabi nila, our body needs alcohol to keep healthy, to be healthy. O, sige, healthy. Yan sinasabi niyo. Don't you know that we can get natural alcohols from the vegetables that we are consuming? Yun. Hindi po kailangan yung alak-alak na yan. Subukan nyo kayang at isa pa. Baka karami na naman po si Paeng. Isa pa. Ang mga magulang na inuutusan yung mga menor de edad na bumibili ng alak, sigarilyo, ano bang bisyo sa tindahan, violation po yun. Bawal po yun. Kaya mga anak, sinasabi ko sa iyo, tuturuan ko kayo mga anak. Makikinig kayo. Pag inutusan kayo ng mga magulang nyo, sabihin nyo, masama yan. Hindi pwedeng bumili ang mga menor de edad ng mga bisyo sa kahit anumang tindahan. At nag-aapela din ako sa mga tindahan. Sa mga tindahan. Ako ay umaapela sa inyo, mga kapatid, na kung mga bata ang pumapasok sa ating mga tindahan o bumibili sa ating tindahan ng mga alak at mga sigarilyo, please sabihin sa kanila, tawagin mo ang tatay mo, siya ang bibili. Tawagin mo ang tito mo, huwag ikaw. Dahil violation ito ay against sa batas. Yan po para magtulong-tulong po tayo. Para maayos po ang ating komunidad. Ano po? Maraming salamat. Sabi nila, liquor ban. May liquor ban. Ako, parang mga daga na di mo alam na nagsisikreto yung mga tao. Tapos mamaya lalabas din tapos magagawa ng gulo. Mahiya naman kayo. Ba? Mahiya naman kayo. Wag naman ganun. Wag ganun. Sumunod naman tayo sa mga patakaran para maayos. We all deserve to live in a peaceful community, right? Wag naman tayo yung manggugulo. Salamat po. Okay, ayan na nga. Salamat po Okay, so ito. Basol ko. Ito yung dahilan kung bakit kailangan po nating maunawaan at ating maunawaan ng tama kung bakit si Kristo ay nagpunta noon at sinakripisyo ang kanyang buhay. Kung bakit siya isinugo ng Panginoong Diyos. At parang bilang isang tupa na isang sakripisyo para sa ating lahat. Dahil sa kanyang pagmamahal sa ating mga makasalanan. Let's talk about this. Sin, basol, kasalanan. Bakit kaya ako nakagawa ng kasalanan? Bakit kaya may inggitan, may away, may mga mayayabang, at ito pa, bakit may namamatay? O di ba? Bakit ikinokonekta natin yung kasalanan sa kamatayan? Kung bakit maraming mga krimen na nangyayari, it's because of sin. Kung bakit may mga pinapatay, ay dahil sa kasalanan. Alam niyo po yan. Kaya wag nating sabihin na ang pagsisinungaling ay isang magaang kasalanan. Di po. Pag sinabi natin pagsisinungaling, kabilang na doon yung panlalamang sa kapwa. Katulad ng
pag-aagaw ng lupain ng hindi mo lupa. O di ba? Paggawa ng tinatawag na maling at hindi tama, hindi legal na papeles para ibenta ang isang lupa. That is sin. Okay? Pagsisinungaling po yun. Nang dahil doon, may mga napipilitan na mag-hire ng mga hired killers para papatay yung tao na yon. So, kasalanan. Ano po? So, let's talk about this. This is a very serious matter that we need to hear and to know. Okay? Our time now is 6:15. We have only 15 minutes. So, let's do this faster. Ayan po. Yan na po. So, kung ating pong isipin, lahat ng mga nangyaring ito ay dahil sa kasalanan. Kaya kailangan nating alamin at siguraduhin at kilalanin ang ating sarili, mga kakakape. So ano bang ibig sabihin ng kasalanan? Ano ang kasalanan? Ano ang ibig sabihin nito? Ang kasalanan ay masama at ito ay yung pagsuway sa mabuti at sa moralidad o ng whatever na relihiyon. Kung meron kayong mga tinatawag na patakaran na hindi nyo sinunod, at kahit yung paggawa ng bagay na hindi tama sa kapaligiran, including animals, cruelty to animals. Not only that, pati yung pagsisira ng kalikasan is part of the kasalanan. Basol, mga kakape. So, ang kasalanan ay ang pagsuway sa kabutihan o sa katuwiran na sinasabi rito sa 1 John chapter 4 verse 4. 1 John chapter 3, 1 John chapter 3 verse 4. Itong sinasabi, whosoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Ano ibig sabihin nun? Ang nakakagawa ng kasalanan ay sumuway sa batas. Okay? Dahil ang kasalanan ay ang pagsuway ng isang batas. O yung tinatawag na sa Ilocano, lintag. Panaglabsing iti lintag. Data iti kaipapanan iti basol. Kung hindi ka sumunod, sumuway ka. Pag sumaway ka, kasalanan po yun. Dahil pag yun po ang tinatawag nating disobedience. Yun po yun. Masama po yun. Kasalanan po yun. Okay? So, in 1 John chapter 5 verse 17, if you are taking notes, 1 John chapter 5 verse 17, all unrighteousness is sin. Lahat ng kalikuan, lahat ng ginagawang mali, yung kasalanan, masama. Lahat ng masama ay kasalanan. And there is a sin not unto death. Pero mayroong kasalanan na hindi naman napupunta sa kamatayan. I mean, may mga kasalanan tayo na kahit sinasabi nating konti o magaan, ito ay kasalanan pa rin na kahit hindi ito punishable by law na tinatawag nating kamatayan. Okay? May mga sa ating batas dito sa lupa, tinitimbang po yan tinitimbang. Kung ikaw ba karapat dapat na makulong panghabang buhay o mamamatay, may mga bansa na tinatawag na death penalty po. So there is a sin na hindi po kailangan ng death penalty. Pero alam natin, basol pa rin yun. Kasalanan pa rin yun. Ano po? Kasalanan pa rin yun. So, now we are trying to understand or understanding more about the sin, that we are committing every day. Okay? Dahil araw-araw po, tayo po ay nakagawa ng kasalanan. Aminin po natin yan. Ano po? So, ang kasalanan ay ang pagsuway sa kabutihan. Ang sabi ng James chapter 4 verse 17. Tingnan niyo mabuti Pakinggan ninyo. Sa James chapter 4 verse 17 itong sinasabi, therefore,
To him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Sa makatuwid, ito sinasabi, sa lahat ng nakakaalam na gumawa ng kabutihan at hindi na ginawa, ito ay kasalanan. So kung alam mong mabuti ang gagawin mo at hindi mo ginawa, kasalanan pala yun. Example, napakasimple na isang halimbawa. Pagkagising mo ng umaga, alam mong mabuti ang pagligpit ng higaan mo. Pero dahil sa katamaran, hindi mo ginawa. So hindi mo ginawa yung mabuti. Ano yung mabuti na yun? Mabuti na iligpit ang higaan pagkagising. Pero dahil hindi mo ginawa, kasalanan yon. Yun po ibig sabihin nun. Halimbawa, isa pa. Kung alam mong mabuti ang pag-aaral ng salita ng Diyos o ng Biblia at hindi mo pinag-aralan ito, kasalanan yon. So ganun po ang sinasabi dito. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Yun po ang kasalanan. So, hindi lang pala yung paggawa ng masama ang pagkakasala ng tao, kundi dahil alam mong mabuti ang dapat mong gawin at hindi mo ginawa, kasalanan pala yun. Tulad ng mga bata, sinabi mo sa bata, maghugas ka ng pinggan. Alam niya na mabuti ang paghuhugas ng pinggan. Pero dahil hindi siya sumunod, hindi niya ginawa, yun ay kasalanan. To make it short, nandun po yung tinatawag na disobedience. Okay? Yung hindi po pagsunod. Yun po yun. Kaya pag may sinabi pala sa'yo na mabuti, dapat gawin mo. Kung hindi mo kayang mag-isa, magpa-may ka ng tulong. O di ba? Hindi ko kayang mag-isa, boss. Baka gusto mong tulungan ako o mag-utos ka na kasama ko. O di ba? We have always that right to appeal if we can. Ano po? So yun po yun. Pero yung hindi po paggawa ng mabuti, yun po ay isang kasalanan. Okay. Saan ba nanggaling ang kasalanan? Saan nanggaling? Bakit merong kasalanan? Ito po ay nagsimula dahil po sa isang anghel na nagkaroon po ng pride. Opo, si Lucifer. Dahil si Lucifer ang pinakamaganda, mataas ang ranggo ng mga anghel sa kalangitan during his time in heaven. Pero pakiramdam niya, maraming mga sumusunod na mga anghel sa akin. At ako ang pinagkatiwalaan ng Diyos para i-manage ang milyong-milyong mga anghel na ito. Malakas ako, o di ba? Tapos sabi niya nagkaroon ng kayabangan, nagkaroon ng pride. Sabi niya, nagmataas po siya, sinabi niya. Dito sa Isaiah chapter 14, itong sinasabi. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? So, sinasabi rito yung nangyari kay Lucifer na bumagsak dito. For thou hast said in thine heart, dahil sinabi mo sa iyong puso, I will ascend into heaven. Gagawa ako ng kaharian ko doon sa langit, mas mataas pa sa langit. Ito sinabi, grabe, ang tayog ng pangarap, matayog ang lipad ng saranggola ni Lucifer. Ayan. So, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. O, di ba? Grabe. I will sit also upon the mount of the congregation and the sides of the north. In the sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Maging Diyos din ako. O, di ba? Kaya si Satanas, si Lucifer naging Satanas. At yung mga sumunod sa kanya, nag-revolt, nakasama niya ng mga anghel, naging demonyo. Yun po yun, yung totoo. Nakita nyo yun?
Ay, si Satanas gusto niya maging Diyos eh. Kaya nga noong tinempt niya si Eva, maging Diyos kayo pag kayo kumain nito. Di ba? At meron ding religion ngayon na nagsasabi na maging Diyos daw sila. At meron ding religion na nagsasabi sila ay Diyos. Aba, saan nanggaling yung kaisipan na yan? Di ba nanggaling kay Lucifer? Common sense. Di ba? So, ganun po yun. Galing po kay Lucifer. Nagpunta siya rito sa lupa, bumagsak dahil po sa kanyang pride. At ang ginawa niya, tao ang kanyang pinagtripan. Pumunta siya sa hardin at kinausap si Eva doon sa Genesis chapter 2 verse 16. Genesis chapter 3 verse 16. Yun. Nang tinempt ni Lucifer si Eva. At si Eva naniwala at kumain ng putas na sinasabi ng Diyos na huwag niyong kainin. Doon sa Genesis chapter 2 verse 16 verse 17. At dahil doon, inabot niya sa kanyang asawa na si Adan kumain. Anong naging resulta nito? Doon sa Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man's sin entered into the world. Dahil sa isang tao na nagkasala, ang kasalanan ay pumasok sa mundo, at ang kamatayan at ang kasalanan ay pumasok sa mundo. Dahil ang kasalanan ay may kabayaran itong kamatayan. Pumasok ito sa mundo at naipasa sa lahat ng tao. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Kaya may namamatay. Physical death and physical death. It's because all have sinned. Dahil lahat po tayo ay nagkasala. Ayan po. Ngayon, ang tanong, ano yung mga uri-uri ng mga kasalanan? Can we name them? We can, because we know that there are things that we have done. Meron po tayong mga ginawa at ginagawa na mga kasalanan. Nandun po yun sa 10 Commandments. Mababasa po natin doon sa Exodus chapter 2 at chapter 20. Exodus chapter 20 verses 3 to 17. Hindi ko na po babasahin. But if you want to check your Bible, because we don't have time, Exodus chapter 20 verses 3 to 17. That's the 10 Commandments. Every commandment that was written is for our good. Okay? Kung susundin natin, pero walang makakasunod nito dahil lahat tayo nagsisinungaling eh. Nasubukan natin nagsinungaling. I'm not saying we are all sinungaling, but all of us committed sin or kahit tayo ay nakakagawa na ng pagsisinungaling. Yun po yun ha. Doon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, doon po sinabi rin kung anong mga uri ng mga kasalanan. Okay, abuse, di ba, effeminate, mga chismis, pakiapid, si sex na hindi pa kinasal, yun, di ba? Straight po tayo dito. Kasalanan yun. Okay? Pagnanakaw, pagkaroon ng inggit, selos, di ba? Drunkards, nandito. Babasahin ko sa mga mangiinom, basahin ko 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Basahin ko 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Nor thieves, mga magnanakaw, nor covetous, mga gahaman, mga menggiting. Yan po. Nor drunkards, mga mangiinom, mga lasinggero. Nor revilers, yung mga mapanirang tao, mga naninira ng tao, kapwa-tao. Nor extortioners, yung mga nagbabribe, yung mga nangaagaw ng pera, gumagawa ng maling mga false documents para kunin ang pera ng ibang tao. Extortioners, parang ganon. Shall not inherit the kingdom of God. Hindi daw kayo makapasok sa Diyos, sa harapan ng Diyos o sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos dahil dito. Kung ikaw ay lasenggo. Klaro. Okay, Romans chapter 1 verse 29 to 31. Nandun din po yun, yung mga iniisa-isa niyang mga uri ng kasalanan. 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 11, nandun din po yun. 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 11, nandun din po yun. Sa Colossians chapter 3 verses 5 to 8, ang dami-daming mga binanggit dito na makasalanan. Even disobedience, nandun po yun. Okay? Yun po sabi ng Diyos. So, anong resulta ng kasalanan? Anong resulta ng kasalanan natin? Kamatayan. Anong kamatayan? Physical and spiritual. Because of our sins,
tayo po ay mapaparusahan doon sa impyerno. Ito ang sinabi ng Diyos, mga kakape. That's why sin is not a small matter. Sin is a serious matter that we need to think about because this is serious. Dahil dito tayo po mapaparusahan sa impyerno. That's why Jesus Christ came. Jesus Christ was sent by the Father to be sacrificed, the complete sacrifice. And when He said, it is finished, it's all done. Tetelestai, nabayaran na niya ang ating kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. At salamat sa Kanya at binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos kung tayo ay tumalima, tayo ay ibig sabihin, tayo po ay manampalataya sa Kanya. Manampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo na siya lang ang ating pong tagapagligtas at wala nang iba. At anong dapat natin gawin? Tanggapin natin si Jesus sa ating pong buhay, magsisi sa ating mga kasalanan. At ang sabi ng Diyos ng Luke chapter 13 verse 3, I tell you nay, but except ye repent. Kung hindi kayo magsisi sa inyong mga kasalanan, hindi kayo maliligtas. Hindi kayo mapupunta sa langit. Pagkos ang sabi dito, ye shall all likewise perish. Tayo ay mapaparusahan sa impyerno pag hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Now that you heard this, we don't have enough time, but I will tell you this very shortly. You need Jesus. I need Jesus. We all need a Savior. We badly need Him as our Savior. That's why we need to put our trust in Him, our faith, that He alone is our Savior, and He alone can save us. Siya lang po ang makapagligtas sa atin. Kaya kailangan natin ibigay yung 100% nating tiwala, pagtitiwala sa Kanya, at tanggapin si Jesus sa ating pong buhay. Why don't you pray with me? If you have any question, you can ask questions. But why don't you pray with me? Please join me as I pray sa pagtanggap sa Panginoon. Okay? And do it with all your heart. Ipanalangin mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, naintindihan ko. Salamat at mahal mo ako. Ako ay makasalanan at karapat-dapat lang maparusahan sa impyerno. Pero salamat at binigyan mo ako ng pag-asa. Namatay ka para sa akin, para ako ay iyong patawarin at iligtas. Kaya ngayon, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at binubuksan ko ngayon ang aking puso, ang aking buhay, at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po for saving me. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong ginawa at sa pangako mo na buhay na walang hanggan. Salamat, salamat, salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayong manalangin. Dakilan namin Diyos. Bless all the viewers, all the listeners. We thank you very much, Lord, for everything what you have done. Please use your servant as we proceed and prepare also for the broadcasting sa Hawaii po. That all our brethren there in Hawaii will join us in the radio station. Maraming salamat po. And I do pray that you please give us wisdom also. And bless us all. Maraming salamat. Comfort one another. And encourage one another. Ibigay mo po yan sa amin para sa ganun makatulong po kami sa kapwa. Maraming salamat po sa kaligtasan. Maraming salamat po muli. Sa pangalan ni Jesus, dito po ang aming dalangin. Amen and amen. Maraming salamat mga kape. And now we will play the birthday song for the birthday celebrants. Dalawa lang po nakita ko kanina. Babasahin ko na lang po kanilang mga pangalan. Ang mga magbe-birthday ngayon. At kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo ngayong araw na to, happy birthday sa iyo, sa iyong spiritual life. Opo, dahil ikaw ay nasama sa pamilya ng Diyos. Okay, kay Celia Alonso Melchor. Celia Alonso Melchor, happy birthday sa iyo. At kay JR Apuyan, dyan po sa Bulacan, Malolos. Ito po ay pamangkin ko, dahil asawa ng pamangkin ko. Ayan, RJ Apuyan, happy birthday sa iyo. Maraming salamat, Sir Mina.
Redson Andaya, yes, good morning Redson. Nenita Hernando, tumadandama alas 2 ita Hawaii, Lutanyo di Radio, JKKNE 940 km, ijay radio station, nagdunod kayo iti panursuro, nga nagapo iti Biblia, nga isuro ni Brother Rafi. Thank you very much, ita Hawaii, alaanan tayo, ita adapay ijay 650 km. Yes, they are sister companies. KKNE 940 km dyan sa Hawaii, dyan sa Waipahu. In the absence of Brother Marcelino Pablo Gutierrez, dahil naka-isolate po siya, dahil po siya po ay primary contact doon po sa nag-COVID na kanyang pong pasero sa taxi dyan po sa Hawaii. Ingat po kayo mga kapatid dyan po sa Hawaii. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants and of course sa mga nag-anniversary. Eric Cristobal Domingo, maraming salamat. Mananita Hernando, Dunganyo DJ Kapsat, KKNE 940 km dito Hawaii. Madandama alas 2 dito Malemyo. Alas 8 dito ay Pilipinas. Thank you very much. Yes, Manong Lalin Lorenzo Pascual, please listen to KKNE later at 2 o'clock in your place. Okay, maraming salamat. 2 to 4. Okay, Filomena PJ, maraming salamat. Willie Reynold, Manong salamat. Manong Willie, Manong Madeline. Yes, thank you very much. Ma'am Mirna Munoz, God bless you po. Maraming salamat. Manong Edwin, thank you very much. Let's drink and drive. Don't drink and drive. Here in the US is a crime if you drink and drive. They take out your license, impound your car, and fine to be in jail. O diba, grabe yun sa Amerika. Thank you very much mga Emerita for that. Jezreel Pagaduan, maraming salamat. Jezreel Pagaduan. And of course kay Floderisa Alonso Salvador. At sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Amen. Thank you Lord Jesus Christ. Thank you again Pastor. Keep safe everyone. Kumusta kayo? Amin. Awan labas. Thank you very much mga Emerita. Yes, Ashley, Mary, Pascual, Katintoy, thank you very much. Kas Jeff Alonso, thank you very much, Kas, for always sharing. God bless you more. Victoria Jacinto, Rich Gawat, Famorca, maraming salamat. Thank you very much. Rona Kaalim, Resorera, Galanos ka, thank you very much. Yes, watching from San Francisco, California. Maraming salamat. Bill Guillermo po sa Hawaii, thank you very much. Rizalyn Singson, Los Biminda, Asuncion Gonzales, good morning, welcome back. Kakapeng Los Biminda, Asuncion Gonzales, Marisa Marcelo Ako, and of course the newlywed, Angelbert and Marjan, Dixon, and Manong Mario, maraming salamat. Thank you very much Manang Jenny, Dura, Tagasa, maraming salamat at sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Okay, so Sir Mel, kita tayo mamaya alas 2 dyan po sa kampo. And of course sa lahat po, ingat po kayo palagi sa inyong pagpapatrol, Sir Mel. Maraming salamat. Edeline Garma Alonso, thank you very much. Sister Edeline Garma Alonso, and of course kay Ma'am Gloria Rapacon dyan po sa Canada na taga-Gabo. Okay, mulit-muli, panahon na para magpaalam ang inyong lingkod. Maraming salamat sa mga taga-Hawaii. See you later at 8 o'clock here, 2 o'clock po dyan para po sa ating pong radio broadcasting. Maya-maya dyan po sa KKNE 940 km. And please, mga kape, please pray for me. Maraming salamat sa inyo. Muli-muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Garot Paeng, lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa ating pong buhay, mapanegatibo, mapapositibo, unahin po natin ang Diyos. God first, okay? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless you all. God bless us all. Mabuhay. Aloha. And I love you.